balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, kagaya po sa ina-expect natin, hindi talaga pinansin ng World Boxing Organization o WBO ang angas ng Pinas General Casimero matapos ito manalo sa laban kontra kay Saul Sanchez. Walang bilang talagang impressive win ni Cuadro Alas mga idol. Ang inaasahan kasi nila na aakyat ito sa WBO rankings ay hindi talaga nangyari. Nanatili pa rin po si Casimero sa pang-anim na spot at ang isa nga sa mga pambato natin na si Carl James Martin nanatili din sa kanyang pwesto sa number 2 kung saan hindi na nga tayo nagulat mga idol na hindi umangat si Casimero dito sa dahilan na hindi pa nangyayari ang laban nito kay Sanchez. Binanatan na siya kaagad ng WBO president na si Paco Barcarcel si Casimero kung saan tinawag niya ito na baboy dahil palagi ito nag-overweight sa kanyang weigh-in. Akala nga natin mga idol, babaklasin nila si Casimero sa rankings. Buti na lang talaga binigay pa rin sa kanya ang pwesto. At sa mga nagtatanong naman mga boss, kung makakalaban ba sa world title fight si Cuadro Alas kapag sakaling binakanti na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo at umakyat na sa featherweight. Well, sa ganitong rankings ni Casimero mga idol, masakit man sabihin na malabo pa rin talaga ito makakuha ng title fight dahil ang layo niya talaga sa rankings. Naniniwala tayo mga boss na sina Marlon Tapales at Wonderboy pwede makakuha ng world title fight dahil si Martin number 2 sa WBO at si Tapales naman number 2 sa WBC. Kahit sabihin man natin mga idol na si Casimero ang pinakamalakas sa super bantamweight kahit wala na si Inoue dito, pero ang katotohanan talaga mga idol, malabo talaga makasungkit ng title fight si Cuadro Alas dahil sa rankings nito ngayon sa mga sanctioning bodies. Kaya kung balak talaga maging kampiyon ulit ni Casimero mga boss, maging stay busy ito sa laban. Yung tipong lumaban nito ng 3 beses sa isang taon at may panalo lahat ng laban at iwasan ang mga problema nito ahead sa laban, lalo na ang pag-overweight nito mga idol. Ito lang talaga ang paraan para makakuha ito ng title fight. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabihan ng manager ni Naoya Inoue na si Mr. Ohashi ang kampo ng Team Casimero na wag daw sila mag-expect na lalaban sila sa Japanese monster Naoya Inoue dahil sa nag-overweight ito sa laban niya kay Sanchez. Kung saan sa ngayon na naman po mga idol, si Akman Dalib na naman po ang pinagsabihan ni Mr. Ohashi. Aniya mahirap daw maikas ang laban ni Inoue at Akma dahil tinalo na po si Akman Dalib ni Marlon Tapales sa bakbakan at si Tapales naman daw mga idol, tinalo na rin ni Inoue via knockout kaya wala na daw mga idol para labanan pa nila si Akhmadaliev. Bagaman sa mga pahayag na to ni Mr. Ohashi mga idol, inulan naman ito ng batikos galing sa mga boxing fans na halatang natatakot daw sila sa laban kay Akhmadaliev dahil may lakas daw ito na pwede makatalo si Japanese monster. Gawain daw talaga ng Team Inoue na maghanap ng butas sa mga fighter kagaya ni Akhmadaliev at Casimero para makaiwas sila sa laban. Gusto lang daw lumaban ng Team Inoue sa mga fighter na hindi siya kaya saktan sa bakbakan at kayang-kaya niya pataubin sa laban, pero sa malalakas daw na kalaban todo iwas itong si Inoue.